I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
Naimbag nga morning kakabsat. Baro nga aldaw, baro nga parabor. Yan. Pasensya na sa ating camera. Mukhang multo na kami. Multo na kami ni Ma'am Ginida. Yan. Yan. So, mapagpalang umaga tayo ay nagsama-sama sa ating devotion. At, yun. At tayo ay magsama-sama na mag-aral ng Word of God. No? So, yun. At isang malamig na morning. Grabe ang ulan. At malamig. Masarap matulog hanggang mga alas 8. Ganyan. Pero gising na po tayo, especially mga working singles, no? At yan. At tayo ay mag-devotion dahil sa ating yan, especially to for the working singles. Good morning sa aking kasama, Ma'am Ginida. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. Enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Alright. Yeah. Ano nangyari sa Ma'am Ginida? Para nasa, nasobrang tayo tayo sa kotse ko. Nasa first heaven na tayo. Yan. So, kinukuha na kami ng kaluluwa na lang namin to. Alright. So, pagpasensya tayo, nagmumoist yung ating camera. Yan. So, mamaya, babalik na yung totoong kami. Balik lupa pala. Yan. Alright. So, batiin natin yung mga kasama natin dito sa studio. Sila Ma'am Krisha and Ma'am Ruby. Sige, Ma'am Krisha. Go. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa mga nanonood po sa FB Live at kayo po sa Google Meet. Alright. Thank you, Ma'am Krisha and Ma'am Ruby May. And kasama din natin dito sa Google Meet si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning sa iyo. Hello po. Naimbag nga agsa pa. Yon. Yun, good morning, Ma'am Sabel. At dito naman tayo sa ating Google Meet. Batiin natin yung mga watchers ay sa Facebook Live. Yan. Batiin natin yung mga watchers dito. We have 10 nanonood. Yan. So, good morning po sa inyo. Unang-una, si Pastor po. Good morning po, Pastor. Yan. Sabi ni Pastor, gising na, bangon na. Yan. Sarap pa naman matulog ngayon. No? Malamig ang panahon. Then, kay Ma'am Emilia Wayaway, good morning. Kay Ma'am Rachel Geralde, good morning. And kay Ma'am Tita Armas, good morning. And kay Ma'am Jen Campana, good morning. Okay. Oh. Kita yung mga kasama mo dito, may mga badge. Oh. Alright. So, yun lang. May nag-comment. Yun, si Ma'am Laika and Ma'am Alpha and Jeremiah. Yun. Sir Jeremiah. Good morning sa inyo. At least may mga kasama tayo dito sa Google Meet na mga working. No? Alright. Sino pa? Hindi ako nakikita dito kasi dito eh. Yan. Dumadagdag ang ating viewers. We have 13 viewers. Yan. So, yan. Takot sila mamulta Yan. So, yun. At comment lang kayo, no? Para, yan, chinecheck ni Ma'am Krisha. Alright. So, yun. Tuloy-tuloy po tayo sa ating lesson. Wala pa si Ma'am Bergie. Alright. So, yun. Ang ating lesson is, yun, soul winning pa rin, no? Ating commitment sa soul winning. Napakagandang usapin dahil, yan, almost magto 2 months na natin na pag-uusapan tong soul winning na to. At ganun. Di lang sa soul winning, pagdadala ng bisita, pagdi-disciple. Yan. So, napakagandang usapin dahil tayo ay na-encourage to commit ourselves in the soul winning, no? Sa pagsusoul winning. So, lalo na tayo mga working singles. There are a lot of working singles, nakatuon lang sa trabaho, nawawala na yung kanilang soul winning life. So, yun. Yun nga, despite of our work, no? Workload,
wag nating walain ang pagsusulwining, no? And yun din, pagdadala ng bisita and pagdi-disciple, no? So, it is kaya nga meron tayong ganito, mga devotion, para tayo ay matuto at ma-encourage to involve ourselves, no? To commit ourselves sa pagsusulwining, ano? Then, yun, ito ang gusto kong i-share sa inyo, no? So, napaganda, no? No, kapag sa gantong panahon, no? Sa gantong panahon, talagang minsan talagang tatamarin ka maghanap ng kaluluwa dahil umuulan, 'di ba, Ma'am Jenida? Lalo na si Ma'am Jenida nag-commit na araw-araw mag-soul winning, no? So talagang andun yung challenge. So, masarap matulog, mag-stay ka na lang, no? Kaya nga sabi nga dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Yeah, very well known verse. 2 Timothy chapter 4 verse 2. So, very well-known verse, sabi dito, preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Yan. So, napaganda to, no? Kung saan, andun, preach the word, no? Preach the word. So, unang-una pala dyan. Kung saan, andyan na yung command ng Panginoon na ihahayag natin ang kanyang salita sa iba. Then, be instant in season, out of season, no? Na kung saan, huwag tayo maging seasonal sa pag-soul winning. Sabi mo, baka tuwing, kapag umaraw na lang ako mag-soul winning, no? Para hindi mabasa yung aking paa, ganyan. Diba? Lumalabas na yung mga, kapag andyan na malakas ng ulan, diba? Lalo na sa pag-area, no? May instances na takot tayo mabasa, may yan nga, kasi malakas ang ulan. Talagang andyan na yung jablo na papasok sa ating isipan na huwag ka na mag-area, huwag ka na mag-soul winning, malakas ang ulan, di ba? So, doon papasok ang jablo na yun, tatamarin tayo, di ba? Hindi na natin magawa ang command ng Diyos na preach the word, no? So maliwanag dito, no? Be instant in season, out of season, no? Hindi yung instant noodles na kinakain kapag kapag malamig, no? Yan. So, pero masarap naman instant noodles, no? Samahan mo pa ng pancit canton na manghang. Pambira. Yan, sana magpa-noodles yung alright. So, yun nga, na makikita natin dito, no, na be instant in season, out of season. So, ang pag-soul winning hindi siya seasonal, no? Na feeling natin na gusto natin mag-soul winning, doon tayo mag-soul winning. No. Kundi ang pagbibasean natin dito is word of God, no? Kung saan preach the word, no? Preach the word. Yan. Kung saan napakaganda bilang isang Kristiyano na anywhere, anyman, ano man ang panahon, no? Maganda man ang panahon or hindi maganda ang panahon, may kaluluwa pa rin tayong namimit yan, no? Na despite of, yun nga, na sunod-sunod yung bagyo, no? Na kung saan talagang andyan yung challenge sa atin, no? Napakaganda nga di ba? Na kung saan mag-area ka, umuulan, di ba? Yung mga binibisita natin, di sila makalis sa bahay. So, pagkakataonan na natin na puntahan at andun yung Bible study. Just like nung Tuesday, nung gabi na yun yung malimit ko lang nadadatnan sa kanilang tahanan, no? Yung binibisita ko. Kung saan, kasi yun nga, lagi sa labas, yan. Yun, at malimit ko lang siya talagang naaabutan sa kanilang bahay. Umuulan. Ang kagandahan doon sa umuulan, hindi siya makalabas. So, yun nga, no, saan, yun yung perks, no? No, saan kapag umuulan, no, mga tao nasa loob lang ng bahay. So, magandang door knocking, no? Kasi, yun nga, no, talagang nandun lang sila sa bahay and talagang yun,
magkakaroon na ng Bible study sa kanila. So yun nga, hindi nagagawang rason ang ulan, no? Or anything na masama ang panahon. Kundi, sabi nga dito, preach the word, be instant in season, out of season. Yan. So, napaganda. Then, sabi dito, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So, we exhort, no? Effort. No, saan? And long suffering. No? And long suffering and doctrine. So, andyan yung doctrine ng Panginoon na napag-uusapan. Anything else, dapat, yun nga, na kung saan tayo ay mag-share, mag-preach ng salita ng Diyos, yun, na kung saan doctrine, di ba? Na kung saan we exhort with all long suffering, di ba? Mahirap pa naman na lumalabas tayo na, yan, kapag umuulan, so it required long suffering, no? Na kung saan, lalo na sa pagsusundo, di ba? Na ayaw tumama. Tapos yung inakyat mo is 100 stairs, di ba, Ma'am Junida? Tapos di pala sasama. It requires long suffering. Babalik ka. Maghihintay ka pa ng taxi. Yan, di ba? So, it requires long suffering. Ganun din sa pagsusulwining, no? No, saan, andyan, no, saan, inakyat mo yung isang bahay, tapos nagalit pala sa'yo. No? Parang may ayaw papasukin, no? Akit mo pa yung bahay na yun. Pero, yun nga, it requires long suffering. Kaya we exhort effort, no? No, saan, yun nga, no, saan, andun yung layunin natin na preach the word. Yan. So, makikita natin na kagandahan, no? Nang bilang isang soul winner, andun, no, saan, makikita natin yung bilang isang soul winner, andun sabi nga ni Pastor, andyan tayo yung nag-upgrade. No? Nag-upgrade tayo. Kaya nga, yun nga, maganda yung preaching na napakinggan natin kagabi, no? Kahapon, no? Kung saan, andun, nag-upgrade tayo. Hindi lang tayo, yun, stagnant. Hindi tayo yung, yan nga, nandito lang tayo sa sitwasyon na to, kontento na tayo, kundi we are upgrading, no? Na kung saan, despite of this kind of weather, no, na tayo na yung iba takot sa ulan, 'di ba? Tayo syempre sabi nga dito, be instant in season, out of season, no? Hindi po seasonal pagpunta sa simbahan, hindi po seasonal ang pagsusulwining, hindi rin po seasonal ang pagdadala ng bisita, no? Pag-i-invite, no? Lalo na for this Sunday, no? It's a challenge for us na hopefully, no, na kung saan huminto na yung ulan para yun, ma-invite natin mga grandparents, no? Yan. At yun, na kung saan sila ay sumama, no? Yan yung always praying ko, no? Na kung saan yun, yung mga ma-invite na bisita is andun, no? Na pag-pray natin, no? Kasi andyan yung Diablo eh. Guguluhin yung kanilang decision to yun, kakaroon sila ng rason, no? Para hindi makasama, di ba? Pero despite of mga rason nila, dapat andun yung patience natin, no? Na kung saan hindi natin sila hihintuan, no? Kasi minsan may ugali tayong kapag hindi na sumama, ay, wala na to. No, hindi natin babalikan. Hindi na natin parang suko na agad, no? Pero yun nga, no? Kung saan always, no? Andun yung pagtsatsaga natin sa sa kaluluwa. Yan, sa kaluluwa. Kaya nga, paganda, na kung saan, yun, yung pagsusulwining natin, no? Na out of love na ginagawa natin. Out of love, di ba? Tayo ay kapag seasonal lang tayo, compliance na yung ginagawa natin, no? Pero kapag, yun nga, sabi nga, yun, na kung saan, season out of season, ginagawa natin yung command ng Diyos, andyan, na kung saan, andun yung commitment natin. Kasi kapag committed ka na sa ginagawa, wala makakapigil sa'yo, di ba? Yun nga, just like na, for example, di ba? Pag na-inlove ka sa isang tao, talagang di ka na mapipigilan. Di ba, Ma'am Junida? Ikwento mo. Tama ba? Ikwento mo, ikaw nakaranas yan. Kunwari pa si Ma'am Junida.
Yeah. Si Ma'am, nakikinig si Ma'am sa below. Di ba sabi? Alright. Sige, si Ma'am sa below. Mamaya mapunta tayo sa ibang ibang lesson eh. Alright. So, yun nga. Nakasaan. Yun. We are committed sa mga ginagawa natin. Committed tayo sa gawain ng Panginoon. No? Like, yan, sa soul winning. Yun nga, nagiging buhay na natin just like our pastor, no? Talagang more than 10 years na niya na ginagawa ang everyday soul winning. So nakaka-encourage na yung soul winning life niya is andun, talagang buhay na buhay, no? Kung saan naging buhay niya na ang pag-soul winning. So ganun din tayo, no? Tandaan niyo po natin na napaganda bilang isang anak ng Diyos na tayo ay yun nga, hindi po seasonal ang Christian life natin, kundi we are basing sa Word of God. We are basing sa Word of God. So, napaganda. No? At andun, bilang isang Kristiyano na andun, yung command ng Diyos na tayo ay nag-o-obey din. No? Tayo ay nag-o-obey. Hindi lang for pakita lang, for pleasing ibang yun nga, for pleasing lang sa ibang tao. Uy, magsasalwinin tayo dahil yan, nakikita ka, may nakikita sa'yo, di ba? May nakakita sa'yo. No, ang sipag naman magsalwinin to, pero kapag wala nang nakakita sa'yo, ay, wala na. Di ba? Patay na. Merienda time. yan. So, yun nga, nakasaan. We are not pleasing by men, kundi tayo ay piniplease natin ang Panginoon. Gina-glorify natin ang Panginoon sa ginagawa natin. Kaya hindi dapat seasonal ang kon natin. Kaya yun. At I hope maraming may dadagdag pa si Ma'am Jenida sa ating lesson, no? At marami siyang ikukwento. Alright, pero yan, good morning kay Ma'am Virgie. Yan, buti pa si Ma'am Virgie, maliwanag yung camera niya. Sa heaven pa rin tayo eh. Morning. Yan. Maliwanag yung ilaw. Yes, yeah. Good morning. Alright, Ma'am Jenida. Amen. Thank you, Sir Christian. At tama nga yung sinasabi ni Sir Christian kanina, be instant, in season or out of season. Because sabi dyan sa kasunod na phrase dyan, time will come na yung mga tao hindi na pleasing sa kanila yung naririnig nila patungkol sa salita ng Diyos. Actually, ngayon pa nga lang sa panahon natin, di ba? Sa panahon pa lang natin, yun nga lang, magbibigay ka lang ng tracts Ano yan? Sisigawan ka pa Ano yan? O, di ba yung aabutan mo ng tracts? Ano yan? Nakakain ba yan? Sasagutin natin, ikaw kung kumakain ka ng papel. Di ba? Minsan, di ba minsan, kailangan din nating sumagot na, sabi ko, hindi biblical yung sagot natin, pero para matau-tauhan din sila. Yan sila na nga lang yung aabutin mo, di ba? Ikaw na nga lang yung aabot sa kanila, yung magsasacrifice ka. But, diba, minsan ginagamit natin yung sacrifice, pero it's a privilege. Yan, para sa atin, privilege po yun. And then in connection po dito sa lesson ko po ngayon, dito po sa Acts chapter 5. Acts chapter 5 verse 42. And Acts chapter 5 verse 42. Yan, sabi po dyan, and daily in the temple and in every house. Yan, take note po yung mga words po dyan. Daily, yung word na daily. And then sabi dyan, in the temple and in every house. Okay? They cease not to teach and preach Jesus Christ. Yan, so ito po yung account na makikita po natin yung boldness ng mga apostles. Okay, so last time na-share ko po sa inyo yung isa sa mga rason kung bakit may mga Christians na hindi nagsusoul winning. Yan, isang dahilan doon, yung lack of compassion, and pangalawa, yung fear, 'di ba? And natatakot tayo. Bakit tayo natatakot minsan na mag-share ng gospel? And unang-una, and dahil tayo ay lack of knowledge, di ba? Minsan natatakot tayo na baka kung ano itanong sa atin at baka hindi natin masagot yung tanong nila sa atin. Di ba? Yan, so pero tatandaan po natin yung sinasabi ng Bible, God has not given us the spirit of fear.
And so sabi ko po last time na matuto po natin na i-overcome, matuto po natin na i-conquer yung fear po natin. Okay? And then napakaganda na ang ipanalangin natin sa Panginoon, ang hingiin natin sa Panginoon ay boldness. Okay? Yan, so dito po sa sa binasa po natin na verse, yan, so makikita po natin dyan yung mga apostles dyan. And actually dyan sa before nung verse 42 na yan, and kung itataas natin dyan sa verse 17, and so itataas natin dyan sa verse 17, andyan po yung kwento po dyan na yung mga apostles na nangangaral ng salita ng Diyos, yan, nakamit din sila ng opposition po dyan di ba? Naalala niyo po ba yung kwento na yan? And yung time na pinigilan sila na sinabihan sila na wag na silang mag-share, and then hindi nga lang yun ang nangyari sa kanila Then sabi po dyan sa verse 18, and laid their hands on the apostles and put them in common prison. Diba? Nilagay pa sila sa prison. Then, yun po yung napakagandang pangyayari po dyan. May maganda pong pangyayari dyan sa verse 19. And sabi dyan, but the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth and said, go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life. And when they heard that, they entered into the temple early in the morning and taught. Diba? Yan, so pinagsabihan na sila, pinigilan sila. Okay, pinigilan sila na itigil nila yung kanilang ginagawa. Pinagsabihan sila na wag na silang mangaral ng salita ng Diyos, and they put them in prison. Pero and so yung miracle po na nangyari diyan, and sabi ng Bible, the angel of the Lord open the prison doors, 'di ba? Nabuksan yung prison doors, nakalabas sila. And then ano pa yung sinabi sa kanila ng angel? Yan, go stand and speak in the temple to the people. Yan, 'di ba? And andun yung command pa rin sa kanila, sinabihan pa rin sila na ibahagi yung salita ng Diyos. And kung babasahin natin diyan sa baba, ibababa natin yung pagbabasa po diyan hanggang sa pumunta sila, hinahanap nila, wala na sila. And then anong sabi diyan sa verse 24? And sabi dyan sa verse 25 na lang para maka-save tayo ng time. And sabi dyan, then came one and told them saying, so hinahanap na sila. And nasaan na yung mga nakabilanggo dito? And sabi dyan sa verse 25 saying, behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. Diba? And so pinagsabihan na sila, pinagbawalan na sila, ibinilanggo sila. Pero ano pa rin yung ginagawa nila? Sabi dyan, teaching the people. Andun pa rin yung pangangaral nila ng salita ng Diyos. Diba? Ano pa yung makikita natin sa mga apostles na yan? Meron silang boldness. Okay? Yan. So ano po bang ibig sabihin ng boldness? Boldness is the courage and confidence. That courage and confidence in speaking and acting according to God's will, even when facing opposition or fear. And diba? Andun yung courage, andun yung confidence, dahil alam natin yung ginagawa natin, confident ka, and kahit may darating na opposition, and may i-stop ka man, may pipigil man sa'yo, pero andun pa rin yung andun pa rin yung courage natin. And bakit? Kasi alam natin yung ginagawa natin. Kaya nga dyan sa verse, ano ba yun, yung tinanong sila, tapos sumagot sila, sabi dyan sa verse 29, then Peter and other apostles answered and said, ano pa yung sinabi pa nila? We ought to obey God rather than men. Diba? Meron silang courage, meron silang confidence. And dahil alam nila na yung ginagawa nila ay para according to God's will. Diba? Napakaganda na dito tayo magkaroon ng courage and confidence. Yan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan, tanggalin po natin, i-overcome po natin yung takot po natin. Yan, kaya nga kung babasahin natin dyan, tutuloy nyo yung pagbabasa nyo po dyan, kasi kung sa pagbabasa pa lang, baka maubos ko na yung sayang naman yung hinanda ni Ma'am Virgie. Mauubos yung sa pagbabasa ko dito sa verses na yan. Pero kung babasahin niyo po yun yung babasahin po natin yung mga kasunod na verses. And so makikita po talaga natin yung po nila, yung boldness po nila, yung mga apostles na napakaganda na yun po yung i-adapt po natin. And then sabi po dyan sa verse 40, and to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them. Diba? Pero hindi lang sila pinigilan, hindi lang sila dinala sa kulungan. And sabi siya ng Bible dyan, and beaten them.
And parang wala pa naman yata akong nabalitaan sa atin na pinalo. Di ba? Parang, di ba pinalo pero hindi dahil sa soul winning. Di ba yun? Ay, wala pala dito. Ano ba yun? Oo, may pinalo pero hindi dahil sa soul winning. Pero wala pa ako nabalitaan na nag-soul winning tapos pinalo sila. And yung pinigilan meron pa. And pinigilan pero wala pa naman akong nakita na na nakulong, 'di ba? And wala pa akong nabalitaan eh. Pero anyways, pag nakulong man, 'di ba? Ando naman si Sir Parogan sa no, kung sakaling makulong, 'di ba? Di ba? Di ba? Andun si Sir Parogan sa BJMP. Yung nakulong. Pero kung dahil sa soul winning kung dahil sa soul winning ay makukulong, 'di ba? Pero wala pa naman akong wala pa naman akong nabalitaan. And kaya nga sa panahon natin ngayon, napaka-alwan yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. And di ba, hindi kagaya noon na, sabi ng Bible dyan, ilalagay ka sa kulungan, and sabi dyan, papaluin ka or hahampasin ka. Ay, nung panahon ni Pastor, yung kinukwento niya, hinabol ng itak. Di ba? Yan. Pero sa panahon natin ngayon, wala pa naman masyadong ganun. Wala nang ganun. Napaka-alwan yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. And napakaganda nga dahil sa panahon ngayon, and dito sa dito sa lugar natin, dito sa bansa natin, we are free, di ba? Na maghayag ng salita ng Diyos. Hindi kagaya sa ibang mga lugar na nagtatago pa sila, di ba? Alam mo yun na yung mga ibang mga missionaries na hindi sila pupunta doon na ang sasabihin nila ay magiging missionary ako doon. 'Di ba? Yung ginagawa nila, ang sasabihin nila magiging estudyante ako doon, magtuturo ako doon, 'di ba? Kasi bawal nga doon na maghayag ng salita ng Diyos in public. Yan, 'di ba? Kaya napakaganda nga ngayon na sa atin kahit sa mga schools, although may mga schools na hindi tumatanggap sa atin, pero mayroon pa rin mga schools, 'di ba? Na tumatanggap sa atin para maghayag ng salita ng Diyos. Diba? Kaya, and then sabi dyan sa kasunod na verse, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Diba? And sabi dyan, yung pinigilan sila, nabilanggo na sila, they were beaten, pero ano yung sabi nila? And sabi ng Bible dyan, and rejoicing. Diba? Andyan yung kasiyahan nila. And masaya pa sila, di ba? Masaya pa sila kahit ganun yung nangyari sa kanila. And then daan sa verse 42, and yung sabi siya, and daily in the temple, and in every house. Yan, so noon pa lang, nag-house to house na sila. And noon pa lang, meron nang gumagawa ng everyday soul winning. At dyan nakapattern yung ginagawa natin ngayon. Di ba? And daily in the temple and in every house, they cease not. Diba? Wala silang tigil sa paghahayag ng salita ng Diyos. And diba napakaganda na tayo na nagsasabi na tumanggap na sa Panginoon, anak tayo ng Panginoong Diyos, tayo na nasa tamang simbahan, diba napakaganda na tayo po yung nakikita dyan na meron tayong boldness na nangangaral ng salita ng Diyos. Diba hindi natin aasahan na lahat ay magkakagusto sa ginagawa natin. 'Di ba? Kahit nga tama yung ginagawa mo, meron pa rin kukontra sa iyo, 'di ba? 'Di ba? And pa nga lang yung soul winning na ginagawa natin, 'di ba? Tama yung ginagawa natin. Pero meron pa rin kumukontra sa atin. 'Di ba? And pero napakaganda na ito yung isang bagay na magkaroon po tayo. And yung boldness. Okay, ibig sabihin ulit ng boldness? The courage and confidence in speaking and acting according to God's will. So alam natin na tama yung ginagawa natin, alam natin na yung ginagawa natin ay para sa Panginoon, and dapat magkaroon tayo ng maging courageous tayo at magkaroon tayo ng confidence. And di ba sabi nga ng Bible di ba? Yan pag ginagawa natin yung soul winning, ginagawa natin yung baptizing, ginagawa natin yung discipleship, yung great commission, and sabi ng Bible diyan, I am with you always. Di ba? Kasama natin ang Panginoon. Di ba? Hindi lang yung, pag sinabi natin Panginoon, syempre kasama na yung Godhead po doon. And andyan na yung Holy Spirit na magbibigay sa atin ng boldness. And para gawin yan. Di ba?
Yan, meron tayong example, 'di ba? Meron tayong mababasa diyan sa Bible na example na pwede nating gawing pattern, pwede nating gayahin para so sabi ko mga lesson natin last time, kapag ang bawat isa, siguro ang bawat member ng Christian Bible Baptist Church PMA pa lang ha, kapag ang bawat member ay matutong mag-soul winning ay merong boldness when it comes sa soul winning. And so hindi lang buong Baguio yung maaabot po natin. 'Di ba? Hindi lang buong Baguio, and kasama yung mga lugar na malalapit sa atin. 'Di ba? Kung bawat isa ay magkaroon ng boldness in sharing God's word. Yan, so yun po yung nais ko pong ibahagi ngayon. So yung mga fears natin, we should learn to i-conquer yung fears natin at magkaroon tayo ng boldness kagaya ng mga apostles po diyan. 'Di ba? Ano sabi po nila diyan? We ought to obey God rather than men. And kaya kung siguro ako yung ano diyan, yung ibibilang ko diyan, titigil ka na di ba? Halimbawa, ikaw Sir Christian. Ikaw hahampasin kapag nag-share ka, itutuloy mo pa ba? Takbo. Takbo ka na. Di ba pag ganun siguro pag ako siguro yun, pag may magaganon sa area ko, tumakbo ka na. Takbo ka na, huwag ka nang babalik doon. Di ba? Takbo ka na, huwag ka nang babalik doon. Pero hindi Alam kita yung mga apostles dyan, nagpatuloy pa rin sila Nagpatuloy pa rin sila at meron silang consistency sa kanilang pagpapatuloy. Yan sabi diyan, ano po natin diyan, basehan po natin. Yan sabi ng Bible, daily. Di ba? Daily. Yan, hindi lang sa temple, but then in every house. Nagbabahay-bahay sila. Naglalakad-lakad din sila. Ng mga panahong yun, siguro walang Hilux nun Ang mga panahon, walang Hilux Buti ngayon, pupunta ka ng soul winning, naka-Hilux ka, di ba? At pag medyo malayo-layo yung saturation, yung area saturation, di ba, nakakatulog ka pa ng konti. Di ba? Siguro, pero yung mga panahon nila, siguro naglalakad-lakad lang sila. Wala pa namang siguro ganun mga sasakyan noon. And diba? Kaya napakaano na ngayon yung panahon natin ngayon napakaalwan na yung natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan kaya nga napaganda sa mga baguhan, and napaganda na masubukan din na ng mga baguhan na makasama sa soul winning. Then so sabi ko pag meron kang pag everyday soul winning ka, daily yung soul winning, so sa isang taon meron kang 365 story yan patungkol sa soul winning. Kung isang isang kaluluwa lang sa bawat araw. Kung sa isang araw meron kang 10, marami kang story yan sa buong taon. Yan, pero hindi natin magagawa yan. Yan, syempre sa tulong ng Panginoon. Yan, so napakaganda na magkaroon tayo ng boldness yan sa soul winning. And just like the apostles, and sabi nga nila yung sinabi nila diyan na masaya po sila kahit ganun yung naranasan nila dahil anong sabi nila, they were counted worthy to suffer shame for His name. And di ba? Yan ang masasabi natin na pag nahirapan ka lang, ang sa atin, tumitigil na tayo, di ba? Pag may opposition, tigil na. Di ba? Pero yung mga apostles, hindi. Kundi andun yung kasiyahan nila that they suffer for Christ's name. So yun lang, Sir Christian. Thank you, Ma'am Janita. Yan. So, totoo yun, no? Nakasan, tayo lang yung kapag sa, napahiya lang tayo, wala na. Natigil. Pero, yun nga, nakasan, tingnan natin yung mga apostle nito, tuloy sila ay talagang, andun yung boldness nila sa pagsusoul winning. So, why not, no? Magaya natin yung kanilang attitude, no, na merong boldness sa pagsusoul winning. Alright, si Ma'am Bergie, yan. Yan, good morning po sa ating lahat. At yan, totoo yun. Di ba, nung time nila is lakad lang yung ginagawa nila. Yan, for a long mile, di ba, from one place to another place by walk, by foot. Yan, on foot sila. Kaya anyway, dito sa yung last time, tuloy ko lang yung sa Proverbs chapter 11 verse 30. Yan, recall ko lang yung yung verse. Sabi niya dito, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ayun, so nabanggit ko last time yung sa fruit of the righteous. Na dito,
descriptive, given na yung isang malagong anak ng Diyos, di ba? At the same time. And yung sa Tree of Life na life-sustaining dapat ang character ng isang anak ng Diyos. Yun. At dumagdag pa doon yung, di ba, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung soul winning. And dito hindi lang yung, nabanggit ko last time, hindi lang yung nag-share ng gospel, pero hanggang discipleship ito. Di ba? Kasi andun yung he that winneth souls is wise. Andun yung wisdom. And dahil doon, di ba, fruit, dapat yung yung he that winneth souls, yun is product ng paglago ng isang anak ng Diyos, di ba? Ay yung nabanggit nga ni Pastor kahapon doon sa Ephesians chapter 4 verse 15, di ba, na dapat yung natin, yung ini-aim dapat natin is maging tayo, di ba, yung malapit sa Panginoon muna, di ba? Sabi niya dito na but speaking the truth in love. Yun. Nandito na tayo sa level na ganito. Speaking the truth in love may grow up into Him in all things. Sabi niya sa verse 15, Ephesians 4:15, which is the head even Christ. So hanggang sa alam mo yung isang malago, given na kasi yung yung burden niya sa souls, 'di ba? Hindi na yung pinipilit at saka hindi yung napipilitan, yung ganun. So it's your own, kahit nakikita mo yung mga kapatiran mo or whatever na, or mag-isa mo, na ikaw mismo yung nag-iisip na magbahagi, di ba, mag-share ng gospel, kahit siguro yung isang malagong anak ng Diyos is, kahit siguro hindi na sinasabi ni pastor na mag-soul winning, o kaya kahit na to the point na hindi na nagso-soul winning yung church, tapos ikaw is patuloy pa din, andun pa din yung buhay mo na nag-share ka ng gospel kahit mag-isa mo, di ba? So yun yung description na dapat ma-aim ng bawat isa, di ba, sa atin, lalo na sa mga working, ang dami pa sa atin yung mga hindi pa sumasama sa area. Ayun. And dito sa Romans 12 verse 2 na nabanggit niya din, sa Romans chapter 12 verse 2. Before sa atin, kasi mahalaga talaga yung i-prioritize natin yung paglago natin. Kasi kung hanggang lang tayo, nakikinig lang ng preaching, tapos walang transformation. Diba? Sabi niya dito sa Romans chapter 12. Yun, familiar verse ito. Pero syempre kailangan natin talagang, alam mo yun, isa puso. Kung ano talaga yung nilalaman ng verse na ito. Diba? Sabi niya dito sa verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yun. Kaya kung uunahin natin yung transformation muna natin, di ba, na nagsisimula yan mula sa mind, di ba, mula sa natin, sa character, na mayroon dapat nagbabago, di ba, natatransform. Yun. Hinalintulad na tayo, di ba, sa isang butterfly, di ba, from caterpillar hanggang sa naging butterfly, yung growth ng isang malagong anak ng Diyos. Unang-una na syempre nakikita natin na kaagaw natin is yung lifestyle sa mundo, di ba, yung outside temptation. Ayun. And lalo na ngayon, minsan hindi natin na mamalayan na paulit-ulit na sabi niya sa Bible, di ba, na pasama ng pasama ang mundo, and nagda-double time si Satan, di ba? Hindi natin namamalayan yung akala natin katulad pa din ng dati, pero mas mahirap na, yung mas mararamdaman na natin yung yung hirap ng pagsusoul winning ngayon. Hindi man yung katulad nung unang panahon na napo-persecute sila, di ba? Pero ngayon iba yung persecution na sabi ni pastor. At yung katigasan ng ulo, yan. Nakikita na din natin yan sa loob ng simbahan. And kung hindi rin tayo magda-double time, 'di ba, sa soul winning, yun nga, kung hindi rin natin pag-iigihan yung
pag-share ng gospel sa labas, pag-i-area. So, talagang mali-left behind and alam natin na syempre mangingibabaw pa din yung ungodly. Yan. So, ang daming mga yung ganda ng preaching ni Pastor kagabi, di ba? Sa ating mga working na how much more kung hindi pa tayo, wala pa talaga yung burden natin sa souls na, di ba, yung sabi niya yung sa mga working singles na bago man lang mag-asawa is marunong na silang mag-soul winning, may burden na sila sa souls, di ba? Tsaka yung nagdi-disciple. Kasi kapag nga hindi pa nila yun na-apply, parang ang pangit nga naman kasi ang mapuproduce mo is ungodly family. Di ba? Kasi nga magiging yan parang kita naman sa mga ang dami namang mga diyan. Ayun, ang daming mga pamilyado na or mga, di ba, nag-asawa na pero hindi pa talaga, wala pang gaanong involvement. So, ko din yun nung sinabi ni Pastor, yun, totoo naman yun. Kaya, mahalaga sa ating mga hindi lang naman sa mga working, pero sa mga viewers, di ba, na dapat yun nga, unahin natin na may transformation. Nakikita dapat na yung sarili natin, nakikitaan natin ng paglago, yung growth talaga. Kasi, una-una nga sabi ko yung pagbabahagi ng salita ng Diyos ay product yan ng growth natin. Product yan ng spiritual maturity. Di ba, na kahit hindi sinabi or kahit hindi nag-require si pastor na mag-soul winning or halimbawa ngayon, di ba, na lalabas tayo or kahit walang okasyon or whatever na andun pa din yung buhay na natin na nag-share ng gospel. Di ba? Yung parang kumbaga natural na sa'yo na burden mo na yung souls. May burden ka na mag-share. So kasi naalala ko noon kaya nga ako umalis, 'di ba, doon sa kabilang church dahil sa soul winning. Yan. Pinaka main reason ko talaga noon kasi ang dami ko man napansin, sabi ko, sige Lord, hindi pa siya talaga reasonable. Wala pa akong ganong parang reason para umalis noon. So nagstay hanggang sa meron talaga yung time na kasi nung nandun pa ako sa kabila, ginawa akong coordinator ng ng young people. Coordinator kasi yung mga young people hinahandle ko din doon. Tapos ginawa akong coordinator sa ibang Baptist churches. So kailangan makikipag-coordinate ako, ganun doon sa ibang churches na for your fellowship, yung mga ganun. So, ganun lagi yung ginagawa ko noon. Tapos, dadalhin ko yung mga young people doon sa fellowship sa ibang church. And then, hanggang sa naisip ko noon na, sabi ko, nabanggit ko to kay Pastor nung sabi ko na, sinuggest ko doon sa pastor, syempre namatay na yung pastor, na kung pwede, sabi ko, kasi kulang na lang talaga, mag-door knocking kami mag-door knocking kami ng mga young people. So nung sinabi ko yun na pwede bang doon mismo malapit doon mismo sa church. Tapos kasi hindi talaga sila marunong, as in hindi nila alam, high schoolers na sila, yung iba magka-college graduate na ng high school. Tapos ang tawag doon, yun nga, parang ang awkward, parang strange sa akin talaga yung hindi sila marunong mag-share ng gospel. So, doon lang talaga nag-start nung nandun ako sa church na medyo na-trigger yung church dahil doon. Kasi nga, kung hindi mo i-open up, di ba, kasi matagal ng stagnant mga young people dati doon. So, syempre kagulat-gulat yun na hindi sila marunong mag-share ng gospel, ganun. Or wala man lang silang idea. Ayun. So, nung time na yun, na yung pastor mismo ang nag-refuse. Doon ako natakot actually. Doon ako natakot na nung nag-refuse siya na hindi. As in, literal na no. Di ba? Yung sabi ko, pwede bang samahan ko itong mga young people na mag-door knocking, mag-house to house na mag-share ng gospel. Tapos, yun, nung time na yun, nagkaroon na-shake yung church, di ba? So, doon na ako umalis.
Kasi syempre nakaka-alarm. Alam mo na yung kahihinatnan. So sabi ko, I think yun na yung reason para ako ay umalis. Kasi nga na ako pinaglaban ko talaga yung ng young people. Ang daming nangyari sa akin sa kabila pagdating talaga sa standing yung withstand mo, yung pinaglalaban mo yung faith mo, tapos yung mismo yung kumbaga yung parang nag-contradict mismo, kakontra mo mismo is yung pastor, 'di ba? So dahil lang sa soul winning, syempre ako that time talaga ako nauna lang yung kasama ko noon, yung friend ko noon eh. So syempre sino ba kahit na anong tawag doon, kapag alam mo kasi yung faith mo, pag alam mo yung pinanghahawakan mo, kahit ano pa yan, syempre kung marunong kang ipaglaban. So gano'n yung mga naalala ko yun. Nabanggit ko lang yan kasi nga, sabi ko nga, kapag wala kang wala kang initiative or kaisipan man lang, di ba, pagdating sa souls, hindi mo magagawa, you cannot go the extra mile, yung gano'n, you cannot make a difference, yun, pagdating sa spiritual aspect, yun. Kaya, siguro, by God's grace na sabi ko nagagawa ko yung mga gano'n noon, dahil nga mahalaga din sa akin, di ba, yung mahalaga din talaga sa akin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung souls. And pag nakikita mo yung syempre, hindi maganda yung nakikita mo yung kapatiran, di ba, na hindi pa marunong, katagal-tagal na sa church, tapos andyan ka lang, aware ka pa, di ba? Alam mo, hindi siya marunong mag-share ng gospel, yung ganun. So, syempre, sabi ko nga, unahin natin na lumago spiritually. Yung renewing of our mind na dito sa dito sabi niya dito sa Ephesians chapter 4 sa verse 23 ulit, di ba, nabanggit kahapon sa preaching yung and be renewed in the spirit of your mind, di ba? May mga ilang beses din nabanggit yung renewing of our mind, kasi kung wala yun, sabi nga ni Pastor Hill, kung walang transformation, walang mangyayari sa spiritual life mo. Kaya imagine mo yung naging years na churchgoer ka lang, di ba? Tapos parang kakaiba talaga yun. Kapag aaralin mo ng mabuti, yung iintindihin mo ng mabuti kasi yung yung verses, di ba? Tapos yun nga, iintindihin mo, andun yung, unless kung unsaved ka, kaya hindi mo siguro naintindihan, parang ganun, di ba, yung mga, kaya kahit paulit-ulit, hindi nila naiintindihan, tapos nagiging itchy pa, di ba, nangangati pa yung tenga nila habang tumatagal, o di, doubtful na. So, ang daming description, di ba, sa Bible, kung anong nangyayari sa churches ngayon, kaya dapat maganda yung aware tayo sa mga nangyayari, yan, sa paligid natin. Kasi kung hindi, madadamay tayo. Diba? Magiging isa tayo doon sa biktima. Magiging isa tayo sa victim ni Satan. Na kahit sabihin mong save ka kung, diba, andun yung natatangay ka. Diba? Kaya nga, minsan nagre-reflect din yung paglago o yung spiritual maturity ng isang tao base doon sa kung sino lagi yung kasakasama. Kung sino yung mga nakakausap mo sa church, sino yung lagi mong, di ba, yung close mo, sino yung, syempre kung, tapos, yun, magre-reflect lahat sa isang malagong Kristiyano. Tapos, ayun, nakikita mo yan sa fruit din, syempre. Kaya nga ngayon, personally challenging din talaga yung talaga, kulang na lang talaga is makapagdala ng bisita at mag-disciple, madagdagan pa yung disciples, yung ganun. Kaya tama yung sabi ni Pastor, na sa atin din mga host, di ba, nakikitaan tayo muna. Ayun. Kaya syempre mahirap naman magsalita about sa soul winning hanggang sa discipleship kung syempre sa atin mismo personally or personally sa akin mismo. Diba? Kaya yun, it's just a reminder sa atin na yun nga, yung kailangan bantayan natin yung kung nag-a-upgrade ba tayo, 'di ba? Kung lumalago ba tayo, meron bang nagbago? 'Yan. Meron ba talaga tayong burden na kahit walang magsabi o kaya alam mo 'yun, yung ikaw nang mag-isip, 'di ba, na meron ka ng
meron ka ng ginagawa, yung gano'n. Kaya sayang, kulang nga lang sa talaga din sa akin. Sabi ko, kung may sasakyan lang din ako, sabi ko ngayon kung ano, kaya yun talaga yung pinagpa-pray ko din. Kasi nakakadagdag yun sa ano, mas madali, syempre convenient yun pagdating sa Great Commission. Kapag meron ka din ano, mahirap din kasi yung ano, yung lalo na kapag ganitong tag-ulan, magkatid sundo, yung gano'n. So, yun lang naman, we just have to ano, yun nga, i-conclude ko lang na dapat sa atin, yun, binabantayan natin yung paglago natin at hindi natin hinahayaan na stagnant lang tayo. Kasi mula doon sa salita ng Diyos, 'di ba, na isa sa puso natin, napupush tayo, magre-reflect yan na tayo mismo ay kapag tayo na mismo ay nagso-soul winning ng kusa, yun, na hindi na tayo nasasabihan. Kaya hindi na kailangang sabihin ni pastor. At yan, kumbaga conviction na natin. Mag-soul winning yung iba o ayaw, kahit mag-isa mo na pumunta ng area. Yung gano'n, di ba? So, yun lang naman, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Virgie. Yan. So, totoo yun, no? Saan sa pagsusulwining, talagang andun yung kwan natin eh. Hanapan mo talaga ng, kapag andun yung desire natin and committed ka talaga, hanapan mo ng paraan, no? Saan. Like, yun, sasabi ni Ma'am Virgie, na doon sa pinanggalingan church, wala talaga. Pero, yun nga, nakatagpo ng soul winning church and, yun, diba, andun yung desire na mapag soul winning talaga. So, yun, maraming salamat, no? At I hope meron tayong, yun, from sa amin, na meron natutunan, no? At may truth tayong nalaman sa ngayong umaga na to. And yun, at tanungin natin yung mga kasama natin, no? Yan, si Ma'am Krisha, anong sabi mo sa lesson natin? Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Thank you sa inyo sa mga another na wisdom na i-share ninyo patungkol sa soul winning. Kaya tayong mga nakapakinig ng ng ganito, wag nating patigasin ang puso natin. Kundi humingi tayo ng tulong sa Panginoon ng mapagpakumbabang puso para yun yung maging way para tayo ay mag-soul winning. Kasi 'di ba, kapag may mapagpakumbabang puso tayo, hindi natin ipagdadamot kung ano yung natanggap natin. Isipin na lamang natin yung impyerno na naghihintay sa mga taong hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos. Forever yun, na nandoon sila sa impyerno. Kaya magkaroon tayo ng puso para sa kanila. Kaya yun lamang po. Ayan. Totoo po yung mga sinabi po nila ng mga host. At totoo po din yung sinabi ni Ma'am Jen. Na yung soul winning po ay ito po yung nagtuturo sa atin kung paano maging matapang. Magkaroon ng boldness. Share ko lang po, naalala ko po yung naging sitwasyon po ni tita nung sa Thailand. Nag-message po sa akin, Ning, pag-pray mo ako. Sabi ko, bakit ante? Na-hold ako, nakuha yung mga passport niya, yung mga ID niya. Then tinanong ko po kung bakit. Ayun po, nahuli po siya nagbibigay ng tracts at nag-share ng word of God. Yun nga po, kasi ayaw nga po yun ng Diablo, kaya yun. Nahuli po siya. At sabi nga, you have been warned. Joke lang. At gagaya po ng mga apostles, na kahit na hindi sila napipigilan, no, na mag-share po ng word of God. At yun nga po yung sabi po ni Pastor kagabi na hindi tayo maging instrumento ng hindi tayo maging instrumento para pahinain
pahinain yung gawain ng Panginoon. Pero dapat tayo ay maging instrumento para palakasin. Ano po? At kailangan po natin yun i-upgrade. Kailangan po natin mag-upgrade ano po sa ating spiritual life, sa ating soul winning, sa ating pagdi-disciples. Ano po? Kaya kahit na ano pong persecution na dumating sa atin ay magpatuloy po tayo mag-share po ng Word of God. Yan lang. Thank you, Ma'am Ruby May and Ma'am Krisha. Yan. Si Ma'am Sabel naman. Ma'am Sabel, anong masasabi mo? Yan. Naimbag nga agsap ulit sa pagsoul winning, ko dapat talaga andun yung confidence natin para ma-share natin yung gospel sa iba at hindi lang hindi lang sabi nga ni Sir Edison anong Sino yun? Sino yun? Edison. Diba? Be instant, in season and out of season. So winning. Yun lamang po, and to God be the glory. Bakit tinawanan sa Ay, akala ko nagsasalita pa si Ma'am Sabel. Ma'am Janina kasi. Alright, yan. So, yan. Yung kasama mo naman dyan, Ma'am Burgess, Ma'am Noemi. Yan. Tanong natin. Yung natutunan ko naman is medyo naging matatak sa akin yung pag-soul win sa mga youth. Kasi ang dami nga pong na-loss of track po sa ating mga youth ngayon, and it's very important na sana ma-intervene po sila ng Word of God, and that's the importance of soul winning. And yun nga po, ang dami ding hindi lang po youth ang na out of track, nawawalan na po ng basis ng kanilang mga daily lives. Tapos hindi na nila alam kung saan yung path na tutunguhan nila kasi wala na po silang guidance or intervention ng Word of God. And yun po, sana sa sa soul winning, mas marami po pong matutunan po, ay ma-win pong mga souls. Yan po. Kaya magsusoul winning ka na. Yes. Sasama Yan. na daw siya. Sasama ni Ma'am Bergie. Yan. Oo. Sasama na siya sa soul winning. Alright. Di ba bibili ng sasakyan si Ma'am Bergie? Montero. Yan. Montero. Alright. Alright, si Brother Mark naman. Si Brother Mark. Bakit puro Montero? Ha? Bakit puro Montero? Yan. Sige. Putulo ulo. Putulo pa na. Yan. Ayun, good morning po. Medyo abutin yung camera natin yan. So, good morning po sa pong lahat at unang-unang maraming salamat po sa mga hosts at sa ating natutunan niyo yung umaga is regarding about soul winning, ano po. Then, nagpapasalamat din ako sa mga hosts sa ating natutunan niyo yung umaga to. Then, sa gift niyo sa akin. So, nagpapasalamat din ako sa mga working singles na nagbigay. So, yun lamang po. Alright. So, maraming salamat, Brother Mark. So, napakaganda, no? At, doon press tayo may natututo. At yung mga working singles dyan sa FB Live, no? Di kayo nagko-comment. Yan. At, maraming magpapakapi sa Sunday. Daming magmumulta. Joke lang. Yan. Alright. So, yun. At, tuloy-tuloy po tayo. And, napakaganda, no, sa mga gantong usapin ay tayo ay sama-sama
no? And I hope ma-apply natin, no? Sa ating buhay. So tandaan nyo po. Then tandaan nyo po sa araw na to is Bible study and soul winning, no? Meron ba? Yan, pakibasa nga, Ma'am Jenita. Yan. So, Brother Mark, may comment? Sige. San? Alright. So, yun. Yan. Sino ba? Si Ma'am Policewoman. Ma'am Maricel. Good morning kay Ma'am Maricel. And amen daw po kay Parallel. And Hilux daw ang gusto ni Ma'am Virgie. Ay, no. Hilux, o nga naman. Wala, kaunti lang masasakay mo doon. Mahuli ka pa. Mahuliin ka pa ni Ma'am Maricel. No? Okay lang yan. May sakay sa likod. Okay na. Kung mahuhuli man, at least may kakilala naman tayo sa Station 4. Yun lang, kung sa Station 4. Kaso kapag sa Camp 7, wala. Station 4 pa din yan. Station 4 din natin yan. Alright. So, yun. At tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating devotion, no? So, laging tune in sa ating So, yun. Anything else? May announcement pa or anything? Wala na. So, Sunday is our special Sunday for our mga grandparents, no? So, invite nyo na yung mga lolo nyo at lola. So, yon. Alright. So, yon. At tuloy-tuloy na po tayo and wala na tayong another announcement. So, sa fellowship po natin, working singles sa August 3, no, Sunday. So, it's our fellowship, no? Fellowship po natin 'yan. So, yan, encourage natin yung bawat, ma'am? Sakto. Tama lang. Anong sakto? Sa birthday ni Sir Don. Kailan? Tapos na. At, hindi. See? Tapos na, di ba, Mark? Alright. Hindi. Alright, so August 3 po ang ating fellowship, no? So, bring your own food, potluck, sabi ni Ma'am Krisha. Yan. Alright, so tayo wakas sa panalangin. Let's pray. Diyan ka na yung Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa natapos ng devotion. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon, na pag-aralan po namin at magsilbing encouragement and ma-apply po namin sa aming buhay, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon, and pagdating sa pag-soul winning and sa discipleship and pagdadala ng bisita, Panginoon. Bless us, O Lord, Panginoon, sa mga gawin po namin, sa mga papasok sa trabaho. Ingat at gabayan niyo po kami, Panginoon. Ganun din sa mga pupunta sa mga areas, Panginoon. At patawad pa nun sa mga nagkasalanan. Padalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you and God bless us all. Thank you. Bye. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone, when the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend.
He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around. You'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend.